Ika-25 kabanata, Tawanan at Iyakan. Ang bulwagan ng Pansiteria Macanista de Buen Justo ay kakaiba ng gabing iyon. 14 na binata ang nagkatipon-tipon upang ipagdiwang ang piging na iminungkahi ni Padre Irene alang-alang sa kapasyang iginawad ukol sa usapin sa pagtuturo ng wikang Kastila. Binayaran nila ang lahat ng mesa, nagpadagdag ng mga ilaw at ipinadikit sa dingding ang ganito: luwalhati kay Kustodyo sa kanyang katalinuhan at pansit sa lupa para sa mga batang may mabubuting kalooban. Ang mga naroroon sa bulwagan ay nagbibiruan, ngunit halatang ang katuwaan ay pilit. Naguunahang pumatak ang mga luha sa pisngi ng ilan sa labis na pagdaramdam. Dumating na rin sa wakas si Isagani. Dumating siyang masayang-masaya. Sinusundan ng 2 Tsinong walang baro at may dalang 2 malalaking bandehado na nagdudulot ng katakam-takam na amoy. Wala pa si Juanito Pelaez, kaya't pagkaraan ng takdang oras ay nagsiupo na. Kahit kailan ay hindi nakatutupad sa salitaan si Pelaez. Kung sa halip na si Juanito ay si Basilio pa ang inanyayahan natin, pakli ni Tadeo. Lalo tayong masasayahan, atin siyang lalanguhin upang magsalita ng ilang lihim. At bakit? May mga lihim bang itinatago si Basilio? Oo, sagot ni Tadeo. At ang sabihin mo'y mga lihim na mahalaga. May mga hiwaga pang siya lamang ang nakaalam, ang batang nawawala, ang mongha. Mga Ginoo, ang pansit lang ang may sopas na napakasarap. Sigaw ni Macaraig. Gaya ng mapapansin mo, Sandoval, ang halo ay kabute, hipon, itlog, sotanghon, mga pirasong manok at hindi ko na alam kung ano pa. Bilang panimula, iandog natin ang mga buto kay Don Custodio at tingnan kung makapagpapanukala siya ng tungkol dito. Isang pangalang mahirap tandaan. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibigyan ko ng pangalang panukalang sopas. May 3 pa tayong ulam, sabi ni Macaraig. Lumpiang Tsino, nagawa sa laman ng baboy, na inihahandog kay Padre Irene. Tanggalan ng ilong si Padre Irene! Hiyaw ng lahat. Kaunting paggalang mga Ginoo, higit na paggalang, biro ni Pekson. Ang 3 ulam ay isang tortang alimango na ipinatutungkol sa mga praile, dagdag ng binatang taga-Bisaya. Dahil sa pagkaalimango, wakas ni Sandoval, iyan ang tama at tatawaging tortang praile. Paggalang mga Ginoo, paggalang! Ulit na sigaw ni Pekson na namumuwala ng pagkain. Ang ika-4 ay pansit gisado na iniuukol sa pamahalaan at sa bayan. Ang lahat ay napalingon kay Macaraig. Inanyayahan ng lahat na magtalumpati si Sandoval. Makinig mga kapatid. Lumingon sa panahon ng inyong kamusmusan. Alamin ang kasalukuyan at tanungin ang hinaharap. Ano ang mayroon? Mga praile at praile. Isang praile ang nagbibinyag, nagkukumpil at dumadalaw sa paaralan. Isang praile ang nakikinig ng mga unang lihim, ang kauna-unahang nagpakain sa inyo ng Diyos, ang nagturo sa inyo ng kauna-unahang landas ng kabuhayan. Mga praile ang una at huling guro. Isipin ninyo ang kakulangan sa lipunan kung sila ay mawawala. Nang hindi pa dumarating ang Tsinong magdudulot ng ulam, ang isa sa mga estudyante ay tumayo at nagtungo sa loob sa may balkong nakaharap sa ilog. Bigla itong bumalik at palihim na humuhudyat. Minamanmanan tayo! Nakita ko ang paborito ni Padre Sibila! Totoo ba? Ani Isagani na napatindig. Huwag mo nang habulin sapagkat nang makita ko'y agad umalis. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa liwasan. Humuhudyat sa mga kasamahan upang magsilapit. Nakita nilang lumabas sa pinto ng pansiteria ang isang kabataang palingalinga at sumakay iyon kasama ang di makilala sa isang sasakyang naghihintay sa tabi ng bangketa. Iyon ang karawahe ni Simon. Ah! Bulalas si Macaraig, ang alipin ng Vice Rector sa amo ng General!